Good day mga kapatid! Alam nyo ba ang isang reason kung bakit ang ilan sa atin ay nanghihina, may sakit? So, isa sa reason na yan is yung nabasa ko sa Bible verse na to. So, if we will apply this verse and sa ating pang-araw-araw or sa ating walk with God, then it will have a great effect sa atin. Kasi ano ba ang importance ng Last Supper or Passover? Makikita natin sa verse na to sa 1 Corinthians 11:27 na yung mga hindi karapat-dapat na uminom at kumain ng katawan ni Kristo, isa siya sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng panghihina at pagkakaroon ng kasakitan. So, basahin muna natin. Kaya nga, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng inumin ng Panginoon ng hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kailangang suriin ng bawat isa ang kanilang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng inumin. Sapagkat ang sino mang kumain at uminom ng hindi pinapahalagahan ng katawan ng Panginoon ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. At ito ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang mahihina at may sakit, at ilan ay namatay. So, ulitin ko, emphasize ko lang, sabi dito, hindi ko siya sinabi, sabi sa Bible, dahilan daw, kapag hindi natin pinapahalagahan yung katawan at saka yung dugo ni Kristo, which is yung, for example, sa communion, sa Catholic, or sa ibang evangelist church, or kung ano man yung religion nyo, nagko-communion tayo, yung bread at saka yung wine. Kapag hindi daw natin pinapahalagan yung katawan ni Kristo, ito daw ay pwedeng maging dahilan ng panghihina at pagkakaroon natin ng kasakitan. So, sabi niya dito, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng inuming ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Diba kung babasahin natin na take this bread as a remembrance of me and take this wine as a remembrance of my blood. So, ginagawa natin as a remembrance. So, ngayon, sabi niya, ginagawa natin to, pinapahayag natin yung kamatayan ng Panginoon. Ngayon, kung hindi natin alam, ano ba yung meaning ng kamatayan ng Panginoon personally sa atin, sa akin, hindi tayo, let's search or let's prove ourselves kung pinapahalagan ba natin yung bread and blood ni Christ. Kasi kung hindi, ito yung mangyayari. Magkakaroon tayo ng sakit, ng panghihina ng katawan, at kamatayan. Bakit kaya? Ano ba ang meaning ng cross or death of Christ? So, dito makikita natin sa 2 Corinthians 5:21. Kunin ko lang yung Bible ko, ha? So, 2 Corinthians 5:21. So, kailan may hindi nagkakasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya'y maituring tayong matuwid ng Diyos. So, dahil kinuha niya yung kasalanan natin, naging righteous tayo sa pamamagitan ng cross na to, sa kamatayan niya. So, isa sa dapat nating pahalagahan is ginawa niya tayong righteous through His blood. Okay? So, no one is righteous, no but one. Kaya kailangan natin ng Savior, si Christ nga. So, again, sa second Bible verse natin, sa Isaiah 53:4-5. So, this is in the Old Testament. It's the promises and prophecy kay Christ. Okay? Isaiah
53, 4-5. Ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at kalungkutang dapat sanay tayo ang dumanas. Ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway, binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ay naglagay sa atin sa magandang kalagayan at dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. So dito makita natin na yung mga kasakitan kinuha niya. Okay? At dahil sa mga sugat niya, tayo ay gumaling. So meron tayong, naging righteous tayo first point. Second, nawala yung sickness, tsaka nagkaroon ng healing. Okay? So ngayon, sa Galatians 3:13, so sabi niya dun sa cross, it is finished. Ibig sabihin, itong prophecy na to sa Old Testament, lahat ng to, dapat i-believe natin na nakuha na natin once na tinanggap natin si Christ. So, isa-isahin natin dito na inalis niya yung kasakitan, kalungkutan, binigyan niya tayo ng peace, kinuha niya yung judgment para sa atin, at binigyan niya tayo ng healing. Okay? So, sabi niya, it is finished. So, we need to believe na it is finished talaga. Okay? So, ngayon, sa Galatians 3:13, ngunit hindi natin masunod ang lahat ng iniuutos ng kautusan, kaya sinumpa tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinubos tayo ni Kristo sa sumpang ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin dahil sinabi ng kasulatan, isinumpa ang sinumang binitay sa puno. Ginawa ito ng Diyos para sa pagpapalang ibinigay niya kay Abraham ay matanggap din ang hindi Hudyo sa pamamagitan ni Jesucristo at para matanggap natin ang ipinangakong Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. So ngayon, nawala yung curse. Okay? Nawala yung curse dahil si Christ nga ay naging curse, pinako siya sa krus. Okay? So, sa third point is nawala yung curse. Okay? Ngayon, sa John 10:10, masasabi natin dito, ano ba yung binigay niya? Kung nawala yung curse, ano ba yung curse na yon? Yung kamatayan. Okay? So, mapapansin nyo sa John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at magwasak. Ngunit dumating si Jesus upang magkaroon ang tao ng buhay na ganap. So, binigyan niya tayo ng eternal life. Kasi wala na nga, yung last enemy is yung death. Okay? So ngayon, kapag gagawin natin yung remembrance na to, kasi mapapansin natin, nung umalis si Christ, kinontinue ng apostles yung Passover. Okay? Yung paghahati-hati ng tinapay. Mapapansin nyo sa Acts 2:42, naging masigasig sila sa pag-aaral ng inuutos ng mga apostol. Pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay, at sa pananalangin. So, ito yung 4 pillars. Okay? So, mag-focus muna tayo sa paghahati-hati ng tinapay. Okay? Sabi natin na ginagawa natin ito until dumating siya sa pagbabalik. Pinoproclaim natin yung kamatayan ni Kristo. Okay? Ngayon, kung hindi natin alam yung purpose ng death personally sa ating sarili, nagkakaroon tayo ng kaparusahan. Bakit? Kasi, logically, kapag hindi natin alam yung ginawa ni Kristo sa atin, meron tayong damnation. Okay? Maja-judge tayo. Kung hindi natin alam na namatay siya para sa kasalanan natin, kung hindi natin alam na inalis niya yung sickness natin, of course, magkakaroon tayo ng kasakitan, magkakaroon tayo ng kahinaan, magkakaroon tayo ng kamatayan. So, logically, dapat alam natin yung purpose ng pag-remember ng Passover. Pag we take the Abendmahl or the Last Supper, yung bread at saka yung wine. So, ayun yung dahilan dito
Kaya, kapag hindi natin pinahalagahan ang katawan, so dapat natin pahalagahan yung ginawa ni Kristo para sa atin. Kasi kung hindi, mapaparusahan nga tayo. Magkakaroon tayo, merong mga mahihina, may sakit, at ilan man ay namatay. So sa simple text, kapag ginagawa natin to, we will have like relationship with Christ. Okay? Kasi sa Catholic, it's called communion. Okay? So, ang Greek word ng communion is koinonia. Okay? Ibig sabihin, two will become one. For example, sa isang mag-asawa, if they will become one, they will have a daughter or a child. Okay? Ngayon, if the body of Christ will become one with Him, we will have fruits. Okay? Fruits then, fruits of the Holy Spirit, for example. Sabi niya, I am the true vine, and you are the branches. Remain in me, okay? So that you will bear fruits, okay? If we will become one with Him, we will have fruits, okay? So, ganon siya. Connected pa rin siya, all in all. And, ito, importante yung, before ako mag-end, importante yung 4 pillars, okay? Hindi lang sa paghahati-hati ng tinapay, pero kailangan natin, mag-aral ng itinuturo, okay? So, my nation or my people is dying because of the lack of knowledge, okay? So, ngayon, kailangan natin yung, kasi sabi niya, you will have eternal life if you will know the one true God and the Son. Okay? To know Him, kailangan natin ng relationship. Kailangan natin malaman ano yung hindi niya gusto, ano yung gusto niya. Okay? Kasi sa relationship, sa friendship, sa mag-asawa, syempre kailangan natin ng time. Ganon din kay God. Ganon din kay Christ. We need to give time to know Him. Okay? Ngayon, next natin, pagtitipon-tipon bilang magkakapatid. Sabi na yung iba ngayon, parang ibabaliwalain nila yung fellowship within brothers and sisters. Pero hindi pwede. Kasi 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. So, kailangan din natin yung support ng bawat isa sa atin. At pananalangin. Okay? So, yan yung 4 pillars na dapat nating ginagawa sa paglakad natin kasama ng Panginoong Jesus. God bless.